Sa sobrang tagal ng pag-iintay kay Kuminga, meron na lamang nasa 15 days bago yung deadline kung sino na lang ang unang bumigay sa dalawa sa pagitan ng Golden State at ni Kuminga. Nag-offer ngayon ng 75 million ang Warriors kay Kuminga sa loob ng 3 taon. At ayaw pa rin ilagay yung player option. Nasa team option pa rin na yung Warriors ang pipili kapag papatapos na yung kontrata. Base din sa report, nakaapekto kay Kuminga na binigyan ng Bulls ng long-term contract si Giddey na nasa 100 million sa loob ng 4 na taon. Dahil ang hinahanap din naman kasi ni Kuminga yung player option na dun siya makakapag-decide kung aalis siya kapag natapos yung contract. Saka yung 3 taong kontrata kapag tiningnan sa lineup ng Golden State, imposible makalaro pa rin sa same level katulad ng 2025 season si Butler, Draymond at Steph. Nasa 37 to 40 years old na yung 3 player, kailangan na rin palitan sa rotation kaya papabor din kay Kuminga baka ma-Dennis Schroeder pa siya. Pagdating na 3 taon, nasa 25 years old pa lang si Kuminga, batang player pa rin naman, may another 5 years pa rin siya. Mas better opportunity yun dahil yung mga kabatch nga ni Kuminga, halos ang dami nang nawala din sa NBA. Saka itong si Steve Kerr sinabi kasing puro pasikat si Kuminga kaya sumama yung loob. Dati sinabi ni Mike Dunleavy na ang expectation nila kay Kuminga mag-average siya ng 20 points per game sa kanyang ika-4 na taon. Parang malapit na siya noon bago siya ma-injured. Si Draymond Green naman naglagay na expectation na kailangan ni Kuminga mag-average ng 20 points at nasa 6 to 7 rebounds per game para manalo yung Golden State. Last season, si Kuminga mayroong 15 points, 4 rebounds, 3 assists, 45 and 30%. Nasa 5 points na lang mag-a-average na siya ng 20 points per game. Pero ang gusto kasi ni Steve Kerr or nilinaw niya bago talaga pumasok yung 2025 season, gusto niyang si Kuminga ay magkaroon ng 6 to 7 rebounds, hindi sa points per game. Nakuha din naman ni Kuminga yung 20 points per game sa stretch sa series versus Minnesota last playoffs. Base din kay Anthony Slater sa naging statement din ng representative ni Kuminga, gusto talaga niyang magkaroon or maging part ng NBA offense ng Golden State para abutin niya yung 20 points per game. Kapag meron kasi ang isang player na ganitong average, nakakakuha ng malaking kontrata, bukod lang kay Cam Thomas. Kaya ini-insist ni Kuminga na magkaroon siya ng consistent role na ngayon parang isinama dun sa 3 taon na $75 million na magkakaroon talaga siya ng malaking part sa rotation. Ang epekto rin ng pag-iintay or hindi pagpirma ni Kuminga, hindi na rin nakapag-intay si Malcolm Brogdon, pumunta na ng Knicks. Tulad ng inaasahan, nagtatanong na yung ibang mga veteran player na na-add to cart kung meron ba silang kontrata. Base kina Sham at Anthony Slater, nasa add to cart pa rin itong si Al Horford, Melton, GP2 at ang pumalit kay Malcolm Brogdon si Seth Curry. Maalikabok na di umano ang kontrata ni Horford sa Golden State since July pa kasi ni-report na pupunta siya sa Warriors. Base pa kay Slater, 2 na lang ang option ni Horford. Either intayin niya yung nasa mid-level exception contract or kaya ituloy niya yung retirement plan niya. Meron din kasing report di umano na posibleng bumalik ng Celtics si Horford na agad naman sinatdown yun ng mga insider ng Celtics na mismong si Brad Stevens na ang nagsabing wala na si Horford sa lineup nila. Pasok pa rin naman si Horford sa minimum veteran contract. Ang offer ng Golden State, mid-level exception para kay Horford, imbes na ibigay sa mas batang player, ibibigay nila sa retiree na player. Based din kina Sham at Slater, hindi nag-aalala sina Butler, Draymond at Steph sa strategy ng Golden State ngayon kahit pa nagkakaroon ng matagal na process kay Kuminga na ayaw kasing bitawan ni Joe Lacob. Siya kasing humaharang sa mga trade kahit noon pang time na ite-trade sana ng Golden State si Kuminga para kay Caruso dito sa Bulls. Si Joe Lacob ang nag-veto ng trade. Bago din dumating ang last week ng September, kailangan makapagpapirma ng Golden State ng mga player. Kahit gustong umalis ni Kuminga sa Warriors, hindi naman siya paalisin ni Joe Lacob. Si mahal naman Kevin Love ayaw i-buyout ng Jazz. Hindi pa rin nagkakasundo sa buyout process para makaalis or makaalis kaya si Kevin Love sa Jazz. Meron na lang kasing nasa $4 million na kontrata si Kevin Love, kayang-kayang i-buyout or i-waive yun ng Jazz. Gusto di umano ni Kevin Love na maglaro sa isang contender na team at hindi rin naman siya masyado magagamit dito sa Utah Jazz dahil merong mga players doon ang kaposisyon niya at mas bata pa. Nasa 37 na itong si Kevin Love. Nakapaglaro pa rin naman siya ng 23 games last season sa Miami na merong 5 points, 4 rebounds in 10 minutes.
Kapag na-buyout si Kevin Love, ang gusto niyang puntahang team Clippers dahil Los Angeles, isa pa hometown niya. Kaya nagmamadali siya noon na ma-buyout dahil meron pang free spot sa Clippers. Dahil naman sa naging issue ngayon ng Clippers, ang Golden State ang isa sa best option na mapuntahan niya. Oras na bitawan siya ng Utah Jazz. Andun si Jimmy Butler, wala pang player, meron pala, nasa 9 pa lang at maisasama kay Horford kung matutuloy din yung pagpirma niya ng kontrata.